Okay, so good morning. Ngayon ay November 10. At may bagyo pa rin. Hindi ko sure kung signal number 2 or 3 kami dito. Pero kahapon, signal number 3 ang Manila. So kanina nag-video na tayo. Pinakita ko na sa inyo to. Ngayon, since hindi naman naulan ng malakas, so pakita ko na rin sa inyo talaga yung actual na anong nangyayari dito. So ito natanggal kasi hindi masyadong maganda yung kapit niya dito sa kabila eh. Ayan o. Siguro i-clip ko na lang din dito sa kabilang dulo mamaya pagkatapos ng video natin. Pero ito yung pinaka na-damage ngayong araw is ito. Hindi siya nasira dahil sa clip, kundi yung connector ko, ayan o, yung dulo, wala na siyang ganito, natanggal. Kasi ito yung isa sa mga una kong ginawang taniman eh. Pero kasi sa design natin na to, dahil yan may tubig, hindi talaga siya maiaangat, mabigat. Lalo na to, hindi mo to maiaangat kasi apat na to eh. So ang ginawa ko, may tanim to kanina, nilipat ko dito. So hindi yan yung original container niya. Kung napapansin nyo, yung number is 20, tas yung container is 28, which is nandito. Ayan o. Nilipat ko na lang muna, kasi hindi ko na mabubuhat eh. So yung mismong, yung takip yung nilipat ko. So magkakabatch naman yan. So wala tayong problema dyan. So kung mapansin nyo, mas maganda tubo nito. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Pero kasi alam ko, hindi ko sure kung ito una kong tinanim. Parang ito late ng isang araw. Parang ganun. Ano lang naman. So kung mapansin nyo, sinira ko na rin to. So kinater ko yung gitna. Then kinater ko na rin yung taas para mabawasan lang din yung pressure ng hangin. Ayan. Pero gagamitin natin yan sobrang mga tela na yan. Tapos yung nandito sa baba, ito tinanggal ko na rin ito kinapit ko yan dito, kaso nga nasira. Pero since wala naman siyang tanim, hindi ko na muna inaasikaso. Kasi papansin mo yan Tapos ito kagabi dinagdagan ko ng tali. Ayan, dinagdagan ko ng tali kasi ito yung unang signal number 3, itong taniman natin. Then ito, nilagyan ko na rin to ng tali. So para mabuksan ko yan, tatanggalin ko pa yan. Ayan, tinalian ko na lang din yun sa kabila. Ito yung sinasabi kong nakita ko sa taas kanina na damage pala. Medyo madulas dito eh. Ayusin ko lang muna, wait lang. Okay, so medyo nahirapan ako. Pero ayan, ginawa na nating apat. So by design din talaga, based sa mga naobserbahan ko, dapat talaga apat. So yan, medyo nadapa sila pero makaka-recover naman yan. Wait lang. Yan. So kinalip ko lang muna. Ayan dumapa sila pero makaka-recover yan after several days. Alam ko ito yung next kong harvest itong 1/3 bago ito. Tingnan nga natin. Mukhang mauna to. Ayan, so kagabi dito yung hinarvest ko. So nilipat ko na mga ilang heads pa yan. Basta more than 1 box yun eh. So mga 20 plus siguro. Yan, nilipat ko na. So mabilisan lang yan, naulan yun. Hindi ko na hinarvest kasi nagkaroon para siyang root rot na. Hindi ko na hinarvest. So ngayon ang mangyayari, yung 1/3 na ganitong design natin is dito natin ilalagay. Kailangan pala maklear ko na yun no? Kasi 1/3 ganito yung sukat din niya Yan, ganito rin yung sukat niya. So yung design kasi natin, ayan, may holder sa baba, yun, isang 3 meters. Tapos yung pinakapatungan niya is 3 meters lang din. Hindi ko na nilagyan ng kung ano-ano pa kasi hindi ko pa sure kung gaano ba talaga kalayo dapat siya, yung sukat niya. So basta 3 meters yan mula doon, dulo-dulo. So yung distance naman nila, ayan, mula dito sa side, 1 inch lang yan, yung pagitan, ayan. 1 inch lang yan. Sinukat ko na rin yan kaso nabura na yung guhit dahil sa araw-ulan, ayan. So ito, ayan, ito yung gawa natin. So based dun sa nakita nyo doon, masyado kasing sagad yung plastic, parang hanggang dito lang siya sa kalahati. So dapat talaga yung plastic nyo, medyo may sobra kahit hanggang dito lang. Basta sobra sa mga kakapitan ng ating clip. Kasi matibay naman yung clip Yun lang ang aking problema. Ang ano rin kasi doon sa kabila, doon talagang hampas ng ng hangin. Kasi pader bababa, aangat. Yun. Ganun nangyayari. Kaya hindi niya kinakaya.
Ito, parang ganun din yung sitwasyon dito. Ito, kaya natatanggal tong part na to kasi dito ko siya kiniklip eh. Ayun, kulang na kulang. So dito malamang ikiklip ko mamaya para mas kumapit na siya. Okay. So ayan, yun yung mga challenges natin. And so far, so good naman. Napakita ko lang sa inyo. Ito, 'di ba? Ito tie wrap 'yun, inalambre ko pa. Dito rin may naka-alambre tayo sa harap. Kasi inis ko baka biglang lipa rin 'to eh. Ayun oh. Nalambre ko na rin 'to. Binutas ko na nga eh. Binutas ko na. Pero tinapat ko dito sa gitna para in case kung tutulo man siya, hindi siya tatama dun sa dahon. Yan, kinilip ko na lang din. Yan na muna sila. So isang problema din nito kasi yung nga kung gagamit tayo ng mga ganong clips ay masyadong konti yung kakapitan ng clip. Kaya hindi siya maayos. Ayun, no? Sakto-saktuhan yung UV plastic. Dapat ganito, may sobra. Dito tayo daan sa kabila. So yun dito, yung isang box niyan, alam ko nandito na eh. Yan. Kasi di ba ito yung unang nagka-trips, tapos may nalipat pala mga trips doon. Yan, ganun na. Pero so far okay na yan. Wala na ako nakikitang damage ng trips. Kung may kikuta. May makita man ako, tatanggalin ko na kaagad. Ganun lang naman tayo ngayon. So ito, nasa gilid. Tingnan mo, matibay naman siya. Yung orientation din, kasi yon yung clip no, nasa taas, dapat nandito sa gilid. Yan. Dapat may konting sobra. Yung nasira naman doon, 'di ba? Nasira ito. Ganito yung plastic noon. Pero hindi siya issue ng plastic, issue siya nung holder. Yan, meron kasi hindi dito. Holder. So ayan, i-improve na lang natin 'tong mga design na 'to. Tapos pwede na natin silang i-deploy. So far, so good naman. Yan. Diba? O, isa pang issue yan. Dapat talaga batak na batak para... Kasi pag nagaganyan, tumatama yung pressure dito, unti-unting lumuluwag. Yun yung alam ko. So, yun. Ito nga, medyo malawag pa. Pero, ito kasi, wala eh. Yan na yung pinakabanat. Ay, adjust na lang natin sa susunod siguro. Ayan. Tapos ito, dinagdag ko rin to. Kinapit ko lang doon. Pero so far so good naman to. So pwede ko na lang gawin yan. Batakin ko ulit. Tapos i-clip ko dito. So parang mas dumadami yung clips natin. Pero kasi nandun tayo sa point na tinitingnan natin kung gagana pa siya. So ito yung sinasabi. Ito pala yung isa ko pang sinasabi. Ito tinahirap ko to eh. Tinahirap ko dito. Tinahirap ko rin doon. Para hindi angatin. Kasi yun din yung inaalala ko. Yung sinasabi ko naman in terms ng, kunyari, gusto mong tiklupin. Yan, titiklopin mo yan. Pero unang gagawin mo, tanggalin mo muna itong mga seedlings. So, yun yung isa ko pang project na magkaroon na tayo ng indoor, parang temporary shelter nila. Then after nun, tanggalin mo itong tie wrap, tanggalin mo to, itupi mo, itali mo siya doon sa kabila. O kaya ito, itali mo din dito sa kabila. Basta ganun, yung plastic pwede mo itali. Ang may iwan na lang dito, kunyari pag may mga bagyo-bagyo, is itong mga styro box. Talagang may iwan na lang siya dyan kasi mabigat yan. Ayun o, lakas ang hangin o, lakas ang hangin dito. So ganun ang mangyayari. Pero sigurado hindi to iaangat kasi ang bigat niyan eh, kada isa niyan sabi mo mga 40 kilos. Diba? Hindi niya yan kayang iangat kasi ganun yung design niyan eh. More on sa gravity siya eh. Yung clip niya pababa, hindi paangat na gano'n. So ayun, yun lang yung nasasabi ko. Mas maganda ba paangat kasi nasa baba siya. Ito kasi yan napababa. Ginawa ko rin pa gano'n doon. Kung paangat kaya parang mula sa baba, pwede siguro. Pero okay na yan, hindi naman masyadong problema. Maganda yan, matibay yan. Tapos naka-welding tong mga poste, kumbaga. Naka-welding. Ayun. Ewan ko kung nagigets nyo. Basta, yun. Yun pala, nilipad. Kasi nandun yan eh. Yung container ko na yan, ng styro. So, yan. Yun yung isa pang sinasabi sa inyo. Yung ilalim. Pwede kong alagaan ng isda. Ang outdoor setup. Tingnan ko pa. Pero ngayon kasi,
ayusin muna natin to, then move on tayo sa next chapter ng gusto natin gawin. Pero yan, di ba, ang luwag. So, dapat ayusin ko yan. Pero ito is sa mga maling design ko na patayo kasi na masyadong nababanat. Yan. Ito, inayos ko na. Pero ito, hindi ko pa naayos. So, akin pa rin ng problem. Well, anyway. Ayun, yun lang. Hindi ko sure kung nakadagdag ba ako ng impormasyon sa inyo. Pero hopefully, may natulong ako. Yan. Okay, so yun lang muna ang update natin dito sa ating experience sa signal number 3. At malamang pag signal number 4, kailangan talagang itiklop yan. Kasi hindi ko to tinanggal. Gusto kong matest. And kaya naman yung signal number 3. Kasi nga hindi naman siya kung malapad, kunyari 2 meters, medyo delikado kasi mas malataas ang pressure pag 2 meters. Ito naman kasi nasa 1 meter lang yan. Kaya kinaya niya kahit mga ganitong clips lang gamit natin. Pero pag malaki yung palagay ko hindi kakayanin. Malabo. Anyway yun, so kung gumanda-ganda naman yung panahon, hindi ko sure kung pwede ko tong lipatan kasi kung mapansin nyo, puno na ng tubig nahaluan na ng tubig ulan. Pero pwede natin subukan, 'di ba? It's the first time na makapag tayo ng may tubig ulan. Pero yung hangin, yan. So ayusin ko lang din to. Then next video, medyo maayos na yung itsura niyan. Then yung kabila, talagang ire-repair natin yon. Pero pag ni-repair natin, hindi lang basta repair, bagong design na siya kung paano natin ginagawa yung ganito. Yung bagong 1x1 natin. Parang ganyan na siya setup. Pero na siyang box style. Dati kasi ganyan lang. Yan. So magkakaroon siguro lagyan ko na lang ng holder siguro or kung ano man. Nisip ko yung diretsong holder lang na pag papunta dun. Tapos ito. Para hindi lang siya ganyan, may holder na siya dun. Pag ganun yung design. So titingnan ko. Baka yung ganun yung gawin ko kasi mas madali yun. Lalagyan na lang natin dito ng tube pababa. Ayan, so titingnan ko kung ganun nga yung gagawin natin design and share ko na lang sa inyo. Definitely itong mga tubig dito is hindi na natin gagamitin, pero ito malamang gamitin ko pa sayang bago to bahala na. So see you next update mga tropa. Keep safe, bye bye.